Simulan natin sa isang napakalaking kabalintunan sa kasaysayan ng militar. Ang operasyong ito ay opisyal na tinawag na isang kampanyang higit na lihim o top secret. Ngunit bago pa man umalingaw-ngaw ang unang putok ng kanyon sa larangan ng digmaan, halos lahat ay may alam na sa mga detalye nito. Mula sa mga maingay na politiko sa mga kapihan ng Paris, mga mapanuring mamamahayag, mga opisyal ng mga kaalyadong bansa, hanggang sa mga sundalong Aleman na naghihintay sa kabilang panig ng mga trinsera, alam na nila kung saan aatake ang mga Pranses, kung paano magiging pormasyon at kung gaano kabilis ang inaasahang tagumpay. Isa itong lihim na pinag-usapan ng walang habas ng buong mundo. Paano nangyari na ang pinakamalaking plano ng isang makapangyarihang imperyo ay naging parang isang bukas na aklat sa kanilang mga kalaban? Ito ang kwento ng isang nakamamatay na ilusyon sa digmaan kung saan ang labis na tiwala sa sarili at ang matinding pagnanais para sa isang mabilis na tagumpay ay bumulag sa mga liderato. Ang ganitong uri ng kapabayaan ay nagpapakita na sa matinding presyon ng digmaan, ang mga estratehiya ay madalas na nagiging biktima ng sarili nilang ambisyon na nagdudulot ng kapahamakan na hindi kailanman inaasahan ng mga nagplano nito. Nasa taong 1917 tayo. Ang bansang Pransya ay lugmok at labis na naubos ang lakas matapos ang mga duguang labanan sa Verdun at Somme. Ang mga sundalo sa mga panahong ito ay hindi na ang mga masisiglang kabataang sumisigaw ng mga makabayang slogan tulad noong taong 1914. Sila ay mga taong nabuhay ng napakatagal sa gitna ng putik, mga naagnas na bangkay, nakalalasong gas, malalaking daga, walang tigil na pag-ulan ng mga bala ng artilerya, at mga paulit-ulit na pangako ng tagumpay na tila ba isang pangarap na lamang na hindi kailanman matutupad sa kanilang buhay. Ang moral ng hukbo ay nasa pinakamababang antas sa kasaysayan ng kanilang bansa. Sa gitna ng ganitong madilim at walang pag-asang sitwasyon, lumitaw si General Robert Nivelle bilang isang tila tagapagligtas. Siya ay isang general na may dalang tinatawag na pormulang mahika. Ang layunin ay gumamit ng napakalakas na artilerya, lumikha ng isang gumugulong na pader ng mga pagsabog sa unahan ng mga impanterya, at tuluyang butasin ang matibay na linya ng depensa ng mga Aleman sa loob lamang ng 48 oras. Ito ay isang pangako ng mabilis na pagtatapos sa isang digmaang tila walang katapusan, isang matapang na pahayag. Si Nivelle ay dating nakilala at sumikat matapos ang matagumpay na mga ganteng salakay sa Verdun. Dahil sa mga nakarang tagumpay na ito, nakuha niya ang buong tiwala ng mga politiko at ng publiko. Ngunit ang mismong kabiguan ng kanyang malaking kampanya sa tagsibol ng taong 1917 ang siya ring magpapabagsak sa kanyang karera. Ang kanyang paniniwala na ang isang taktika na gumana sa isang tiyak na lugar ay gagana sa lahat ng pagkakataon na isang malaking pagkakamali. Ang kasaysayan ay nagpapakita na ang pag-uulit ng nakaraan ng walang pagsasaalang-alang sa bagong sitwasyon ay isang resip para sa kapahamakan. Mula rito, dalhin natin ang kwento sa ating sariling karanasan sa Pilipinas. Sa buong kasaysayan, ang mga maliliit o katamtamang laki ng mga bansa ay madalas na nagbabayad ng napakalaking halaga para sa mga desisyon na ginagawa ng mga malalaking sentro ng kapangyarihan sa mundo. Naiintindihan ng husto ng mga Pilipino ang pakiramdam na ito. Ang digmaan ay maaaring pagpasyahan sa loob ng mga komportable at ligtas na silid-pulungan, ngunit ang mga taong sasalo ng mga bala ay ang mga ordinaryong sundalo sa labas ng mga isla sa gitna ng karagatan at sa loob ng mga maputik na trinsera. Sila ang nagpapasa ng bigat ng maling desisyon. Hindi lamang nagbebenta si Nivelle ng isang simpleng plano sa militar. Nagbebenta siya ng isang labis na mapanganib na paniniwala. Ang paniniwalang ito ay nagsasabi na kung mayroong ka lamang sapat na kumpiyansa sa sarili, sapat na dami ng kanyon, at sapat na mga nakakaakit na slogan, maaaring pilitin ng tao ang kasaysayan na magwakas sa eksaktong 48 oras. Ito ay isang uri ng kahambugan na hindi kumikilala sa masalimuot na realidad ng digmaan. Ang mga desisyong ginawa mula sa ganitong uri ng pag-iisip ay palaging humahantong sa hindi kinakailangang pagdanak ng dugo, isang leksyon na natutunan natin ng paulit-ulit. Suriin natin ang mas malalim ang bitag na psikolohikal ni Nivelle. Buong puso siyang naniniwala na ang digmaan sa mga trinsera ay hindi nauuwi sa kawalan dahil sa mismong katangian nito, kundi dahil hindi pa nahanap ng mga naunang general ang tamang formula upang basagin ito. Ito ay isang uri ng pag-iisip na napakakit sa paningin ng publiko. Pagkatapos ng maraming taon ng patuloy na pagdanak ng dugo at mataas na bilang ng mga nasawi, lahat ng tao ay gustong makarinig ng isang leader na buong pagmamalaking magsasabi,
Mayroon akong paraan upang tapusin ang lahat ng paghihirap na ito. Ito ang pangakong gustong marinig ng lahat. Ngunit ang kasaysayan ay madalas na nagiging pinakamapanganib kapag ang isang general ay nagsimulang magsalita gamit ang boses ng isang taong nagbebenta ng mga himala. Ginawa ni Nivelle ang isang taktika na nagkaroon ng epekto sa isang tiyak na kalagayan sa Verdun at ginawa itong isang pangkalahatang formula na pilit inilalapat para sa buong haba ng harapan ng digmaan. Ang pagwawalang bahala sa mga pagkakaiba sa heograpiya, panahon at kahandaan ng kalaban ay nagpakita ng kanyang kakulangan sa estratehikong pag-unawa. Ang pag-asa sa isang solong solusyon para sa lahat ng problema ay isang malaking pagkakamali sa militar. Pagkatapos ito, lumitaw ang kabalintunan ng isang lihim na hindi naman talaga lihim. Ang isang plano na naglalayong magdulot ng matinding gulat sa kalaban ay naging paksa ng walang katapusang debate sa harap ng mga politiko, sa mga pahina ng mga pahayagan, sa mga kaalyado, at sa napakaraming mga opisyal na pagpupulong. Ang bawat detalye ay pinag-usapan at sinuri ng napakaraming tao kaya nawala ang anumang elemento ng sorpresa. Ang lihim ay naging isang pampublikong kaalaman bago pa man ito maisakatuparan sa larangan na nagbigay ng sapat na oras sa kalaban upang maghanda at gumawa ng mga kaukulang hakbang upang salagin ito. Ang mas nakapanlulumo pa rito, nakuha ng mga puwersang Aleman ang mga eksaktong detalye ng plano sa isang matagumpay na pag-atake sa mga trinsera ng mga Pranses noong unang bahagi ng Abril ng taong 1917. Maraming mga mapagkukunan ng kasaysayan ang nagpapatunay na alam ng panig ng mga Aleman ang paparating na pag-atake at nagawa nilang ihanda ng maayos ang their mga linya ng depensa bago pa man ito mangyari. Ang mga dokumentong nakuha nila ay nagbigay sa kanila ng eksaktong oras, lugar at pamamaraan ng pag-atake na nag-alis ng anumang bentahe ng mga puwersang Pranses. Lumipat tayo sa pananaw ng mga Aleman, hindi na nila kailangan manghula pa. Nang malaman nilang aatake ang mga Pranses, ginawa nila ang pinakamalamig at pinakakalmadong hakbang na posible. Hindi sila nanatiling nakatayo lamang sa kanilang mga pwesto upang durugin ayon sa eksaktong script at plano ni Nivelle. Sa halip, umatras sila sa mga posisyong mas malakas at mas estratehiko. Pinagtibay nila ang kanilang mga linya ng depensa at sinamantala nila ang bawat aspeto ng heograpiya upang lumikha ng isang nakamamatay na patibong. Ang kanilang reaksyon ay hindi bunga ng takot, kundi ng napakatalinong pagkalkula. Ginamit nila ng husto ang kalupaan ng Chemin des Dames at ginawang isang pag-akyat patungo sa tiyak na kamatayan ang pag-atake ng mga Pranses. Ang Chemin des Dames ay likas na isang mahabang tagaytay sa pagitan ng lambak ng Aisne at Ailet. Mayroon itong likas na posisyon na napakabuti para sa pagtatanggol. Dahil sa mga sinaunang minahan ng bato at mga malalalim na lagusan sa ilalim ng lupa, mas mukha itong isang matibay na kuta kaysa sa isang bukas na larangan ng digmaan. Ang mga Aleman ay nagtago sa ilalim ng lupa ligtas mula sa mga pambobomba habang naghihintay na umatake ang mga sundalong Pranses. Mula rito, nais nating bigyang diin ang isang napakahalagang aral sa kasaysayan sa anumang digmaan. Ang sinumang nakakaalam ng maaga sa plano ng their kalaban ay hindi kinakailangang maging mas malakas sa pisikal na aspeto. Kailangan lamang nilang pilitin ang kanilang kalaban na isagawa ang eksaktong plano na iyon sa ilalim ng mga kondisyong pinaka hindi pamorable para sa kanila. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kakayahang manipulahin ang larangan ng digmaan batay sa kaalamang iyon ay mas epektibo kaysa sa purong puwersa militar. Ito ang sining ng paggamit ng mismong plano ng kalaban laban sa kanila. Inakala ni Nivelle na siya ang ganap na kumokontrol sa bilis at takbo ng labanan, ngunit sa katotohanan, siya ay tahasang humahakbang patungo sa isang entablado kung saan matagal nang nabago ng mga Aleman ang background. Nakapaglagay na sila ng mga patibong, nakaposisyon na ang mga machine gun sa mga perpektong anggulo, at tahimik lamang silang naghihintay na sumugod ang mga Pranses paita sa burol. Ang ilusyon ng kontrol ni Nivelle ang naging pinakamalaking kahinaan ng buong kampanya, isang nakamamatay na pagkakamali na babayaran ng dugo ng libu-libong inosenteng sundalo na sumunod sa kanyang mga utos. Dalhin natin ang imahe ng ordinaryong sundalong Pranses sa mismong sentro ng ating kwento. Para sa kanila, ang pangakong 48 oras patungo sa tagumpay ay hindi lamang isang simpleng slogan para sa estratehiya. Ito ay isang sagradong pangako na maaari silang makaligtas, na ang walang katapusang digmaan ay malapit nang matapos at pagkatapos ng maraming taon na pamumuhay sa putik at dugo, sa pagkakataong ito magiging iba na ang lahat.
Pinanghawakan nila ang pag-asang ito bilang kanilang huling lakas upang patuloy na lumaban sa kabila ng labis na pagod at kawalan ng pag-asa sa mga nakaraang taon. Dahil tiyak sa pangakong ito, nang magbukas ang kampanya noong ika-17 ng Abril taong 1917 at nakita nila na ang katotohanan ay hindi tugma sa mga pangako, ang pagkabigla at pagkasira ng kanilang espiritu ay mas malaki pa kaysa sa pisikal na pinsala na kanilang natamo. Hindi lamang nakita ng mga sundalo ang pagbagsak at pagkamatay ng kanilang mga kasamahan, natanto nila ng may matinding sakit na ibinenta ng kanilang mga nakatataas sa kanila ang isang pangarap na napakamura at walang basihan. Ang pagkakanulo sa kanilang tiwala ang pinakamasakit na sugat sa lahat. I-connecta natin ito sa Pilipinas sa isang natural na pamamaraan. Sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng Pilipinas, mula pa noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa digmaang Espanyol-Amerikano, noong ikalawang digmaang pandaigdig, sa pagbagsak ng Bataan at Corregidor, hanggang sa mga modernong kalkulasyon sa seguridad sa West Philippine Sea, ang aral na paulit-ulit nating natutunan ay iisa. Ang mga ordinaryong mamamayan at ang mga sundalo sa pinakaharap na linya ay palaging kailangang suriin at kilatisin ng mabuti ang mga pangako at salita ng mga tinatawag na estratehiko at mga lider na nasa malayo. Ang isang militar na plano na tila napakaganda at perpekto kapag ipinapaliwanag sa loob ng isang ligtas na kabisera ay madaling maging isang ganap na sakuna kapag ito ay nakabanggana sa totoong heograpiya, sa mga problema sa supply, sa masamang panahon, sa mababang moral ng mga sundalo at sa matibay na determinasyon ng kalaban. Ang distansya sa pagitan ng teorya at praktika sa digmaan ay madalas na sinusukat sa dami ng mga buhay na nawala. Ang kabiguang isaalang-ala ng mga lokal na kondisyon at ang limitasyon ng tao ay ang pangunahing sanhi ng mga pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng mga labanan. Itulak natin ang kwento patungo sa trahedya ng labis na pagmamataas at kahambugan. Si Nivel ay hindi lamang nagkamali dahil nalaman ng kalaban ang kanyang plano. Siya ay nagkamali ng malaki dahil matapos niyang malaman na malamang ay nabunyag na ang kanyang plano, ipinagpatuloy pa rin niya ito ng walang anumang pagbabago. Ito ang puntong kailangan nating bigyang diin ng napakalakas. Ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagkawala ng lihim, kundi ang napakalaking ego at kayabangan na hindi nagpapahintulot sa commander na aminin na nagbago na ang mga kondisyon sa larangan. Sa anumang uri ng digmaan, ang isang plano na nabunyag sa kalaban ngunit ipinilit pa ring isagawa ng walang pagbabago ay hindi na matatawag na isang plano. Ito ay tahasang nagiging isang opisyal na imbitasyon sa kalaban upang ihanda ang isang walang awang masaker. Ang pagtanggi na umangkop sa mga bagong impormasyon ay isang pagtataksil sa tungkulin ng isang leader na protektahan ang kanyang mga tauhan. Ang katigasan ng ulo ni Nivel ay nagbago sa isang potensyal na taktikal na pag-urong sa isang ganap at malawakang kalamidad na sumira sa buhay ng napakaraming pamilyang Pranses na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Ilarawan natin ang pag-atake ng hindi gumagamit ng masyadong maraming teknikal na termino, ngunit may matinding bigat sa emosyon. Umugong ng napakalakas ang mga kanyo ng mga Pranses at lumabas ang mga impanterya mula sa kanilang mga trinsera. Taos puso silang naniwala na nadurog na ng kanilang artilerya ang linya ng mga Aleman. Ngunit ang nag-aabang sa kanila sa unahan ay hindi isang hilera ng mga Aleman na nagpapanik at tumatakbo, kundi isang napakatibay na sistema ng depensa na matagal nang inihanda dahil sa maagang babala. Ang inaasahang madaling tagumpay ay naging isang bangungot sa mismong unang hakbang. Mga walang awang machine gun, mabilis na artilerya na gumaganti ng putok, mataas at mahirap akyatin na kalupaan, malalalim at ligtas na mga silungan sa ilalim ng lupa, makapal na mga wire na may tinik, at ang malagkit na putik at walang tigil na ulan ang nagpabago sa bawat metrong inaabante nila bilang isang halaga na binabayaran ng sariwang dugo. Ang labanan sa Chemendes Dames ay nagdulot ng napakabigat na pinsala at napakaraming nasawi. Ito ay isang pag-atake na walang pag-asang magtagumpay mula pa sa simula dahil sa kahandaan ng kalaban at sa katigasan ng ulo ng mga nag-utos nito. Dahil sa matinding trahedyang ito, tuluyang bumagsak at nasira ang moral at espiritu ng buong hukbong Pranses. Ang pagkabigong ito ay napakatindi kaya't nagdulot ito ng malawakang mga pag-aalsa at pagsuway sa loob ng militar matapos ang labanan. Ang mga sundalo ay umabot na sa kanilang sukdulan, ang kanilang tiwala sa kanilang mga opisyal ay tuluyang nawasak. Ang pangakong 48 oras ay naging isang malupit na biro na nag-iwan ng malalim na peklat sa kasaysayan ng militar ng Pransya
na nagpapatunay na ang moral ng tao ay hindi maaring manipulahin ng walang kahihinatnan. Matapos ito, palawakin natin ang malalim na kahulugan ng mga pag-aalsa sa militar ng Pransya noong taong 1917. Hindi ito simpleng kwento ng mga duwag na sundalo o ng isang hukbong tuluyang nagkawatak-watak. Marami sa mga sundalong ito ay handa pa rin at buong pusong ipagtatanggol ang bansang Pransya mula sa mga mananakop, ngunit tahasan nilang tinanggihan na magpatuloy sa pagsuod sa mga pag-atake na malinaw na mga misyong pagpapatiwakal. Ang kanilang pagsuway ay isang makatwirang reaksyon sa kawalan ng kakayahan ng kanilang mga lider na pangalagaan ang kanilang buhay. Ito ay isang napakahalagang pagkakaiba para sa ating pagsusuri sa kasaysayan. Hindi sila nagtaksil sa kanilang sariling bansa. Tinutulan nila ang uri ng pamumuno na ginagamit ang kanilang pagmamahal sa bayan bilang isang walang hanggang panggatong na sinusunog para sa mga walang kwentang estratehiya. Ang mga malawakang pagsuway sa loob ng hukbong Pranses ay mabilis na kumalat matapos ang nakakahiyang pagkatalo ni Nivelle. Dahil sa krisis na ito, si Nivelle ay mabilis na tinanggal sa kanyang pwesto at pinalitan ni Philippe Pétain noong buwan ng Mayo taong 1917 upang ayusin ang pinsala. Ibalik natin ang mahahalagang aral na ito sa konteksto ng Pilipinas. Ang isang bansa na matatagpuan sa isang napaka-estratehikong lokasyon tulad ng Pilipinas ay palaging napapalibutan at naiipit sa mga naglalakihang plano, mga plano ng ating mga kaalyado, mga ambisyosong plano ng mga pandaigdigang superpower, mga plano para sa pagtatanggol ng mga kadena ng isla, at mga estratehiya para sa pagpigil sa mga banta sa karagatan. Ang ating heograpiya ang ating pinakamalaking biyaya, ngunit siya ring pinakamabigat nating pasanin sa larangan ng geopolitika. Ngunit ang kasaysayan ni Nivelle ay nagsisilbing isang malakas na paalala na ang isang malaking plano ay hindi nagiging kapanipaniwala o totoo lamang dahil ito ay inilalahad gamit ang mga magaganda at makukulay na mapa, mga pulang at asul na araw, at ang matatamis na pangako ng mabilis na pagtatapos. Ang mas mahalaga at mas malalim na mga katanungan ay dapat itanong. Sino ang nakakaalam ng planong ito? Ano ang mga paghahandang ginawa ng ating mga kalaban? Naniniwala pa ba ang ating mga sundalo sa pinakaharap na linya? At kung magkamali ang planong ito, sino ang tunay na magbabayad ng halaga? Magpatuloy tayo sa isang mas malalim na antas ng pagsusuri sa pamumuno. Si Nivelle ay ang perpektong simbolo ng isang uri ng pamumuno na madalas na nalilito at pinagpapalit ang matinding kumpiyansa sa sarili sa tunay na kakayahan. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa ay nakakatulong sa isang commander na gumawa ng mga mabilis na desisyon sa oras ng krisis, ngunit ang labis at bulag na kumpiyansa ay nagiging sanhi upang ituring niya ang anumang pagpuna o alternatibong ideya bilang isang tanda ng kahinaan. Ang ganitong pag-uugali ay sumisira sa kultura ng malusog na diskurso sa loob ng militar. Sa gitna ng kalupitan ng digmaan, ang pinakamapanganib na tao sa silid ay hindi palaging ang taong duwag o natatakot. Minsan, ang pinakamapanganib ay ang taong labis na naniniwala na hindi siya maaaring magkamali kailanman. Ang kawalan ng kakayahang makita ang sariling mga pagkukulang ay nagiging sanhi ng mga maling kalkulasyon na nagkakahalaga ng libu-libong buhay. Ang isang leader na hindi marunong makinig sa mga babala ng kanyang mga tauhan ay isang leader na nagmamaneho ng isang sasakyan nang nakapiring ang mga mata patungo sa isang malalim na bangin. Magbigay din tayo ng karagdagang pananaw mula sa kasaysayan ng pamamahayag. Ang kampanya ni Nivelle ay malinaw na nagpapakita na ang mga modernong digmaan ay hindi lamang nagaganap sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga bala at kanyon, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga inaasahan ng publiko. Nang ipangako ni Nivelle ang isang mabilis at madaling tagumpay, hindi lamang siya naglagay ng napakabigat na presyon sa kanyang mga militar, lumikha siya ng isang napakalakas na psikolohikal na bomba na naghihintay lamang na sumabog sa mukha ng buong bansa. Kung sakaling siya ay nanalo, tiyak na maituturing siyang isang henyo sa militar ng buong mundo. Ngunit kung siya ay mabigo, ang buong pundasyon ng tiwala ng mga sundalo sa kanilang mga mataas na opisyal ay guguho ng sabay-sabay. Ang isang pangako na napakalaki at napakaganda ay maaring magpataas ng moral at espiritu bago magsimula ang labanan, ngunit ito rin ang eksaktong bagay na maaring sumira at bumasag sa buong hukbo pagkatapos ng labanan kung hindi ito matutupad. Ang pamamahala sa inasahan ay kasing halaga ng pamamahala sa mga supply ng armas,
Pumunta tayo sa pinakasukdulan ng kwento, ang kampanyang higit na lihim na alam ng buong mundo bago pa man ito mangyari ay sa totoo lang, hindi lamang isang simpleng kwento tungkol sa isang pisikal na plano na nakuha ng mga Aleman. Ito ay ang malungkot na kwento ng isang buong sistema ng paggawa ng desisyon na malubhang nahawahan ng sakit. Ang mga politiko ay desperadong nais ng mabilis na tagumpay para sa kanilang mga botante. Ang mga pahayagan ay uhaw sa mga kwentong kabayanihan upang may benta. Ang mga ordinaryong mamamayan ay naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang mga general naman ay naghahangad ng personal na katanyagan at promosyon, habang ang mga ordinaryong sundalo ang walang awang itinutulak sa gitna ng lahat ng ito upang magbayad ng halaga gamit ang kanilang buhay. Kapag ang lahat ng bahagi ng lipunan ay sabay-sabay na gustong maniwala sa isang himala dahil sa desperasyon, walang sino man ang nagkakaroon ng sapat na tapang upang tumayo at magtanong ng pinakamahalagang katanungan. Paano kung ang himalang ito ay isang malaking kasinungalingan? Ang kolektibong pagkabulag na ito ang pinakamalaking kalaban sa anumang digmaan. Tapusin natin to sa pamamagitan ng isang napakahalagang aral para sa ating mga manonood sa Pilipinas. Hindi itinuturo ng kasaysayan na hindi tayo dapat umatake, na hindi tayo dapat magtiwala sa ating mga kaalyado, o na hindi tayo dapat magkaroon ng mga matatapang at mapangahas na estratehiya. Hindi ito tungkol sa pagiging duwag o labis na maingat. Itinuturo ng kasaysayan na ang bawat plano sa militar ay dapat dumaan at masubok sa pamamagitan ng pinakamahirap na mga katanungan. Ang pagpuna ay hindi pagtataksil. Ito ay isang pangangailangan para sa kaligtasan. Ang planong ito ba ay nakabase sa tunay na sitwasyon o nakabase lamang ito sa mataas na ego ng mga nagplano? Meron ba itong nakahandang alternatibong plano kung sakaling magkamali ang mga bagay-bagay? Nirerespeto at pinapahalagahan ba nito ang buhay ng ating mga sundalo? At ang pinakamahalaga sa lahat, kung nalaman na ng ating mga kalaban ang ating plano ng maaga, mayroon ba tayong sapat na tapang at kababaang loob upang baguhin ito bago pa maging huli ang lahat? Ang kakayahang umangkop ang tunay na sukatan ng lakas, hindi ang katigasan ng ulo. Gawing matalim at tumatagos ang ating huling pangungusap. Nais ni Robert Nivelle na tapusin ang buong digmaan sa loob lamang ng 48 oras upang maging isang bayani, ngunit ang tanging bagay na natapos niya ng pinakamabilis ay ang tiwala ng mismong mga sundalong Pranses sa mga pangakong nagmumula sa kanilang mga nakakataas. Ang kanyang ambisyon ang naging mitsa ng pagkawasak ng moral ng isang buong henerasyon ng mga mandirigma, isang sugat na matagal bago naghilom sa kasaysayan ng kanilang bansa. Para sa bansang Pilipinas, isang bansa na palaging nakatayo sa gitna ng kasaysayan ng pananakop ng mga dayuhan, mga digmaang pandaigdig, at ang walang katapusang kompetisyon ng mga malalaking kapangyarihan sa kasalukuyan, ito ay isang aral na nagbibigay ng kilabot. Kailangan nating maging mapanuri sa bawat plano na inihahain sa atin, lalo na kung ito ay nagmumula sa mga taong hindi nakakaranas ng hirap sa ground zero. Ang ating kaligtasan bilang isang bansa ay nakasalalay sa ating kakayahang makita ang katotohanan sa likod ng mga matatamis na pangako ng diplomasya at militarismo. Sa anumang uri ng digmaan, ang pagkabunyag ng isang lihim na plano ay likas na mapanganib na. Ngunit mayroong isang bagay na mas mapanganib pa kaysa rito, ang isang pinuno na lubos na nakakaalam na ang kanyang mga plano ay nabunyag na sa kalaban, ngunit pilit pa ring pinipilit ang buong bansa at ang kanyang mga sundalo na magpatuloy at maglakad patungo sa kamatayan na parang walang nangyari. Ang kahambugan ay mas nakamamatay kaysa sa anumang armas na naimbento ng tao. Ito ang kwento ni Nivelle at ito rin ang kwento ng bawat bansang naloko ng mga pangako ng mabilis na tagumpay. Bilang mga mag-aaral ng kasaysayan ng militar, ang ating tungkulin ay hindi lamang ang pag-aalala sa mga nangyari, kundi ang pag-unawa kung bakit ito nangyari upang hindi na ito maulit pa sa ating sariling dalampasigan. Laging tandaan sa digmaan ang katotohanan ng unang namamatay at ang mga ordinaryong sundalo ang nagbabayad ng presyo para sa mga kasinungalingan ng mga nasa itaas. Hanggang sa muli nating pagsusuri sa mga pahina ng kasaysayan,